Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Tunay, napakaganda nung huling awit na ating narinig. I hope na narinig niyo ho. At hindi lang natin natapos pakinggan, pero your wound has paid my ransom. Binayaran ni Jesus. Siguro lahat ho tayo ay pamilyar doon sa kidnap for ransom. Tama? At para mailigtas, kailangan magbayad nung ransom. At let's just take that picture at si Jesus ang nagbayad para tayo maligtas. At tunay, yun ho ang mensahe ng kaligtasan, hindi tayo, hindi ang relihiyon natin, kundi siya na nagkatawang tao, nabuhay ng walang sala, namatay para sa ating mga kasalanan at muling nabuhay. Siya ang nagbayad para tayo magkaroon ng kaligtasan. At yun ho ang ating pinagdiriwang, inaalaala, at ating sinasampalatayanan. Welcome po sa Sunday morning service. This is Jesus Christ Baptist Church, and this is the first part ng ating hong gawain ng umaga, which is our Sunday School. At napakahalaga ng ating pinag-aaralan patungkol sa pagkadiyos ng ating Panginoong Hesus Kristo. And this is particularly important sa atin because we know na sa ating bansa ay merong isang malaking relihiyon, and that is homegrown. Homegrown sa Pilipinas. Though hindi ito bagong doktrina, pero homegrown ang kultong ito sa Pilipinas. And maaaring yung iba sabi, Brother Paul, grabe naman ang harsh mo naman, tinawag mong kulto. Yes. Yes. Dahil kung si Jesus ay Diyos at tinuturo nilang tao lamang, ano sila? Kulto. Well, actually, strictly speaking sa Bible, they are antichrist. Laban sila kay Jesus. So, nawa ay again, ang ating pag-aaral ay hindi para laitin sila, maliitin sila, kundi mas gusto nating makilala si Jesus na ating sinasamba, and in the broader context, ang Diyos na ating sinasamba. And we believe that God is a Trinitarian, na siya ay isang Diyos na nasa tatlong persona. At ang tatlong persona na yon ay pantay-pantay, hindi mas mababa yung iba. Ang tatlong persona na yun, co-equal, co-eternal, at nahandoon sila ang that three person is one God, and that is the formulation ng doctrine of the Trinity. So as we continue our studies, I hope na ito'y patuloy na nagpapalalim sa atin, hindi lang basta nagpapalalim, kundi nagbibigay ng lalong kumpiyansa sa atin, at nakikita natin na ito talaga ang tinuturo ng Biblia. Hindi dahil ito ang gusto natin, kundi ito ang nakikita natin sinasabi ng salita ho ng Panginoon. So as we continue our study, or before we continue our study, tayo ho muna ay magsimula sa isang awitan, at hiningan lang si Brother Gab para tayo ay pangunahan. I say
Amen. Purihin po ang Panginoon. Maaari po magsiupo ang lahat. At muli ho, magandang umaga sa bawat isa, maging sa ating mga kapatiran na katunghay sa ating live stream. And do pray and hope na dumating na ang panahon na talaga ho tayo ay makapagsama-sama at makapag-aral ng salita ng Diyos, makapagsamba sa Panginoon, and makapag-fellowship. At napakahalaga noon, as we have seen in our studies from Hebrews chapter 10, it is God's design sa ating buhay Kristiyano at nahandoon ang pagtitipon-tipon. So welcome po sa ating Sunday School, and as I've said earlier, ang ating pinag-aaralan ay isang napakahalagang paksa ng iba kung hindi patungkol sa ating Panginoong Hesus Kristo, and it falls under the broader study about the Trinity. At pagkatapos ng ating pag-aaral patungkol sa ating Panginoong Jesus, ay we will look at the Holy Spirit, particularly His person and His deity. Titignan ho natin yan sa biyaya ho ng Panginoon. So bago ho tayo magpatuloy, tayo ho muna ay manalangin. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, aming pinupuri at pinasasalamatan ang iyong pangalan. Tunay, Panginoon, ikaw ay dakila at karapat-dapat lamang purihin, sambahin, pasalamatan. At tunay, Panginoon, anong meron kami na hindi pinagkaloob sa amin? At ang simpleng tanong na ito, O Diyos, ay magpapakita ng matinding katotohanan na lahat ng meron kami ay galing sa iyo. Ang pinakamaganda, ang pinakamasarap, ang pinakamasaya, ay lahat ay dulot ng iyong biyaya. At kagaya ng aming mga napag-aralan ng mga nakaraan, O Diyos, alam namin na maging ang pinakamahirap, pinakamabigat at pinakamasakit ay galing pa rin sa iyong kamay na ang layunin ay mabuti para sa amin. Kaya, Panginoon, salamat po. Tulungan mo kami na kagaya ng sinabi ng iyong salita na maging mapagpasalamat sa lahat ng bagay. Salamat po sa umagang ito, sa buhay at kalakasan, at lalo't higit, salamat po sa kaligtasan. At Lord, aming inihiling ngayon sa aming pong pag-aaral, bigyan mo kami ng karunungan, ng katalinuhan, hindi, Panginoon, para may maipagmalaki o lalo't higit hindi para maipakipagtalo sa iba, kundi para mas lalo naming makita ang iyong katotohanan at lumalim kami sa pananampalataya. At kung kinakailangan, O Diyos, kagaya ng inutos mo sa amin, ay ipakipagtanggol ang pananampalataya na iyong pinagkaloob. Muli, ikaw po ang maluwalhati. Tulungan mo kami na magkaroon ng tamang puso at malinaw na kaisipan sa lahat ng ito. At aming inihiling ang mga bagay na ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. O mamaya ho ay magkakaroon tayo ng counting update sa atin mga kapatiran, ang mga karamdaman at patungkol din ho kay Sister Hope, pag-pray ho natin. And I would like to ask for your prayers para sa aming anak na si Timmy. Yung iba sa inyo nakita siya dito kanina, medyo nilabas siya para ma-entertain ng kaunti. At siya ho ngayon ay may lagnat pa rin. So pakisama ho sa panalangin. Well, buksan ho muna natin sa isang talata ho sa aklat ng Juan. So if you have your Bibles, please, nais ko hong simula ng atin hong pag-aaral sa talatang ito sa Book of John. At subukan ko lang ho munang alalahanin kung nasaan ang talatang yun. Some reason, hindi ko ma-recall ngayon sa akin hong kaisipan. Ayun, John chapter 5. Sorry. John chapter 5. And verse number 22. Wala sa verse number 22. John chapter 5, verse 22. At makikita ho natin dito ang kahalagahan ng atin hong pag-aaral at yung ding kamalian nung sinasabi na iba, basta pare-pareho lang yan. And makikita ho natin na sa simula maaring mukhang may kaunting pagkakapareho, pero makikita rin natin na hindi pala pareho, kung hindi merong matinding pagkakaiba. Ang sabi ho ng salita ng Panginoon, John chapter 5 and verse number 22. For the Father judgeth no man, but hath committed all judgment unto the Son,
that all men, without exclusion or exemption, all men should honor the Son. So lahat daw ng tao ay kailangang parangalan ang anak. And so far, so good. Walang magdi-disagree na kailangang parangalan ang anak. At karamihan ng mga relihiyon, even under Christendom, ay nagpaparangal sa anak. Pero meron pa hong tinugtong ang ating Panginoong Jesus kung paanong paraan dapat parangalan ang anak. Sa paanong paraan o sa paanong intensidad. Ang sabi niya ay ito, that all men should honor the Son even as they honor the Father. Sa Tagalog, ang pagkakasabi ng Mabuting Balita Biblia, upang papurihan ng lahat ang anak na gaya rin ng kanilang pagpapapuri sa Ama. Okay? So, hindi po pwede ang kahit paano. Hindi tayo pwedeng lumikha ng ating sariling level ng papuri sa anak. Sapagkat dinikta, inilagay ng salita ng Diyos sa anong intensidad o anong level ng papuri ang kailangang ibigay sa anak. At sangayon mismo kay Jesus, anong klaseng papuri daw ang kailangang ibigay sa Kanya? Gaya ng pagpapapuri sa Ama. So ang Ama, as we have studied, walang kumakwestiyon sa kadyusan ng Ama. At ang papuri na dapat ibigay sa Ama ay isang papuri na gaya ng sa isang matapat, perpekto, tunay, buhay na Diyos. Well, at yun din ang sabi ng ating Panginoong Jesus. Yun din daw ang katampatang papuri na dapat ibigay sa anak. So kung hindi mo niluluwalhati o pinupuri ang anak, kapantay, kagaya, katulad, kasing taas ng papuri sa Ama, walang sabi ni Jesus ay ito sa verse number 23, He that honoreth not the Son in that way, okay? Yung hindi nagpaparangal sa anak at binigay niya yung level gaya ng sa Ama. Ang hindi nagpaparangal sa anak, He that honoreth not the Son, honoreth not the Father which hath sent Him. Yung hindi daw nagpaparangal sa anak ng gaya ng pagpaparangal sa Ama. Yung hindi pumupuri sa anak, gaya ng pumupuri sa Ama, sa katulad. Hindi talaga tunay na nagbibigay papuri sa Ama. Therefore, mga kapatid, kung ang papuri na binibigay nila kay Jesus ay hindi papuring katulad ng sa Ama, that is, para sa Diyos, hindi nila tinuturing si Jesus na Diyos, ang kanilang papuri sa Diyos ay walang kabuluhan. Kung hindi na pinupuri si Jesus na kapantay ng sa Ama, ang kanilang papuri ay walang kabuluhan. Kung hindi na tinuturing si Jesus na kapantay ng Ama, ang kanilang ginagawa ay walang kabuluhan. Sa madaling salita, hidwang pananampalataya. Hindi tunay na Kristyanismo. That's why ang doktrina patungkol sa kadyusan ni Jesus ay hindi isang doktrinang nasa isang tabi, kundi nasa gitna ng pananampalatayang Kristiyano. At actually, ma-identify natin kung isang tao ay tunay bang Kristiyano o hindi. May kukonsidera ba siyang tunay na mananampalataya o hindi. At naririto ang katotohanan at isang doktrina na dapat ay bawat tunay na mananampalataya ay pinaniniwalaan na si Jesus ay kapantay ng Ama. So, nilagay lang ho natin yan upang ating makita muli, yes, mahalaga pala ito. Hindi ito isang maliit na bagay lang na pwedeng isang tabi, kung hindi ito ay isang matindi, mabigat at mahalagang katotohanan na dapat nating bigyang atensyon. So, mabilis na review lamang ho. We are studying about the Trinity. At ang Trinity in its basic
definition, kagaya ho nung sinabi ho ni R.C. Sproul, the historic formulation of the Trinity is that God is one in essence and three in persons. One in essence and three in persons. So nakita ho natin, una man natin binigyan ng pansin yung oneness, yung pagiging isa ng Diyos. Okay? Nakita natin sa maraming talata sa Biblia na meron lamang iisang Diyos mula lumang tipan hanggang bagong tipan. Pero nakita rin natin na pagdating sa bagong tipan, ang iisang Diyos na ito ay mas pinahayag, mas pinakilala ang kanyang sarili. Deuteronomy 6:4, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Ephesians 4:6, one God and Father of all, who is above all and through all and in you all. So, from Old Testament to New Testament, there's only one God. Nag-aralan natin ang patungkol sa Ama at walang kumukontra, walang maayos at walang grupo, as far as I know, under Christendom, na kumukontra sa kadyusan ng Ama. At malinaw ito sa maraming talata ho sa Biblia. Ephesians 6:23, Peace be unto the brethren, and love with faith from God the Father. Okay? Number next, atin ho pinag-aaralan naman ang pagiging Diyos ng anak. At dito tayo nagiging marahan, sapagkat hindi ko lang gustong i-dump sa inyo ang impormasyon, kung hindi gusto ko rin hong matuto tayo, sapagkat higit sa malamang ay makaka-encounter tayo ng mga ibang pananampalataya na merong maling paniniwala tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. And mind you, ang kanilang mga pananalita, ang kanilang mga pamamaraan ay mayroong katusuhan, kagaya nung nakita natin ng mga nakaraan nating pag-aaral. Number one, we admit of the humanity of Christ. Ating inaamin, ating kinikilala. We even declare, yes, we celebrate the humanity of Christ. Hindi natin tinatanggi na si Jesus ay tao. Pinagdiriwang natin ang katotohanan ito, sapagkat kung hindi siya tunay na tao, walang kaligtasan para sa atin. Pero ito ang mahalaga. Yes, we affirm the humanity of Christ, but we do not stop there, because that is not all that the Bible says about Christ. Okay? Yes, inaamin natin, kinikilala natin, at tinuturo natin ang pagiging tao na Jesus, pero di tayo tumitigil doon, sapagkat hindi lamang yun ang tinuturo ng Biblia tungkol kay Jesus. Yes, siya ay tao, pero ang sabi rin ng salita ng Diyos, meron siyang kalalagayan bago siya naging tao. John chapter 1. If you have your Bibles, and I know maaaring ito ay basic, pero magandang tayo ay mapaalalahanan. John chapter 1, ang sabi ng salita ng Diyos ay ito, In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. At again, ang sasabihin at ipipilit ng mga Unitarian at ang Iglesia ni Cristo ay Unitarian. Pag sinabi mong ang salita ay Diyos, edi dalawa ang Diyos, hindi isa nga eh. Paano yun? Ang Ama ay Diyos at ang Anak ay Diyos, edi dalawa, hindi nga, isa nga eh. Bakit ba ang kulit mo? Hindi tayo lalagpas sa sinasabi ng salita ng Diyos, pero ayaw din naman nating nakawan ang katotohanan na sinasabi ng salita ng Diyos. Sinabi ng Biblia, meron lamang isang Diyos, at ang mananampalataya must say what? Amen. Sinabi ng Biblia na ang Ama ay Diyos, at ano dapat ang sabihin ng mananampalataya? Amen din. Sinabi ng Biblia na si Jesus ay Diyos, ano dapat ang sabihin ng mananampalataya? Amen din. Hindi mo dapat itanggi o itapon yung isa dahil hindi mag-fit sa iyong kaisipan. Ang atin hong paraan ay ano ba ang tinuturo ng salita ng Diyos. So naririto, merong iisang Diyos, ang Ama ay Diyos, si Jesus ay Diyos, pero iisang Diyos. And then later on, makikita natin, pati ang banal na Espiritu ay Diyos. That's why, again, the historic formulation ng doctrine of the Trinity, and it sets us apart from modalism, from Unitarianism.
And then ang sabi sa verse number 14 in John chapter 1, and the Word was made flesh. So do we agree, do we proclaim that Jesus Christ or Jesus Christ's humanity? Yes. Kasi siya ay nagkatawang tao. Philippians chapter 2, ang sabi ng salita ng Diyos, who being in form, Philippians 2:6, who being in the form of God, thought it not be robbery to be equal with God. So hindi lamang siya kahawig, hindi lamang siya medyo may katangian, kung hindi siya ay nasaan yung Diyos. Yun ang malinaw na sinasabi ng salita ng Panginoon. Verse 7, but made himself of no reputation and took upon him the form of a servant and was made in the likeness of men. So before he was made in the likeness of men, he was in the form of God. So naroon ang katotohanan, yes, siya ay tao sapagkat siya ay Diyos na nagkatawang tao. Hindi baligtad. Ang mga saksi, tao na naging Diyos. No. Sa pagdating kay Jesus, si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. Now, as we have seen, hindi nawala ang kanyang pagiging Diyos. Nandun pa rin, hindi niya ito inalis, hindi ito nawala. So, noong mga nakaraan, pinag-aralan natin ang mga direct address to Jesus as God. We have seen sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. At malinaw na ang salita na yon, ang berbo ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Titus chapter 2 verse 13, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. So in the working of that grammar, the great God and our Savior is none other than Jesus Christ, and we're waiting for His glorious appearing. Sa Hebrews chapter 1 verse 8, buksan lang natin. Hebrews chapter 1 verse 8, ito ho ay mahalaga. Sapagkat sinasabi na, kita mo na, tinawag ni Jesus ang Ama na Diyos. Meron lamang iisang Diyos. Tama? Tinawag ni Jesus ang Ama na Diyos. Meron lamang iisang Diyos. So, sino ang Diyos? Ang Ama. So, si Jesus ba ay Diyos? Ayan, ganun yung mga argumento nila. Pero narito sa Hebrews chapter 1 verse 8, ang sabi, but unto the Son He saith. Question, sino yung nagsalita? Sa verse number 1, ang walang iba kung hindi ang Diyos, ang Ama. At ang sabi daw ng Ama sa anak ay ito, thy throne, O God, is forever and ever, a scepter of righteousness is the scepter of thy kingdom. So we have here God the Father calling the Son as God. Tinatawag ng Ama ang anak na Diyos. Sa Isaiah chapter 9 verse 6, isa sa mga hula patungkol sa ating Panginoong Jesucristo, at ang sabi, and His name shall be called, at isa sa mga titulo niya is the Mighty God. The Mighty God. And kung naalala niyo ho, yung ating pinag-aralan noong nakaraang Sunday, merong nagsasabing, yes, siya ay Diyos, pero mas mababa kasi mighty lang. Ang Ama daw, Almighty. Well, we saw verses, multiple verses, na kung saan ang Ama ay tinawag na Mighty God. So, hindi ibig sabihin na Mighty God lamang ang title niya ay siya'y mas mababang Diyos na. Sa Acts 20:28, nakita rin ho natin, naalala nyo ho, yung ito yung laging talatang ginagamit ng mga iglesia ni Kristo kapag pinapatunayan nila na yung church daw nila ang totoong iglesia, kasi ang pangalan nila ay Iglesia ni Kristo. Alam niyo ho mga kapatid, ako ang gumagawa ng mga luksa ng IC. At hindi lang ho lilima. Sa loob ng more or less 3 taon akong gumagawa ng luksa. Less than. Hindi lang ho lilima ang nagawa kong luksa na ang pangalan ay Jesus. Ha? Jesus ang pangalan. So, porkit ma Jesus ang pangalan, siya na yung Jesus sa Biblia? Anong sagot? No.
Porket ba ang pangalan ay Iglesia ni Cristo, sila na ang Iglesia ni Cristo sa Biblia? Hindi rin. So makikita ho natin na very false yung mga arguments nila na kita nyo na, Iglesia ni Cristo. Well, actually, makikita ho natin doon mismo sa talatang ginagamit nila na ang tamang translation na hindi Iglesia ni Cristo, kung hindi Ecclesia to Theo, Iglesia ng Diyos. So, hindi pwedeng Iglesia ng Diyos kasi binili niya ng kanyang sariling dugo. Well, wala tayong problema dyan kung tatanggapin mo lang yung sinabi ng Biblia at nagkatawang Diyos. Siya na nasa anyong Diyos, siya na nasa anyong Diyos ay nagkatawang tao. And isa sa mga huli-ho natin konsidera ay sa John chapter 8, verse 28. Buksan lang ho natin. Sa John chapter 8, verse number 28. Naalala niyo ho si Thomas na nagdududa? At ang sabi ni Thomas, and Thomas answered and said unto him, naalala niyo ho, si Thomas, ang sabi niya, nung unang nagpakita si Jesus, absent si Thomas. Anong sabi ni Thomas? Hindi totoo yan, hindi ako maniniwala. Liban na mailagay ko ang aking kamay sa kanyang tagiliran at ang aking mga daliri sa butas ng kanyang kamay. At nagpakita muli si Jesus at nahandun si Thomas at tinawag niya agad si Thomas. Thomas, ilagay mo yung kamay mo dito sa tagiliran ko. Ilagay mo yung daliri mo sa butas ng kamay ko. Huwag kang hindi manampalataya, kundi ikaw ay manampalataya. At ang sagot ni Thomas ay ito, and Thomas answered and said unto him, My Lord and my God. He directly addressed Jesus Christ as his Lord and his God. At the best argument na meron ng INC ho dito, alam niyo kung ano? Tinanong ko mismo sila. Pinanood ko sila. Nagtiyaga akong ang sakit sa tenga, pero pinanood ko yung mga pagtuturo nila. The best explanation na meron sila ay naggulat si Thomas. Walang iniwan sa, oh my God! Meron lang akong dalawang pwedeng pagpilian. It's either one, nagulat si Thomas, pero ito pa rin ay magiging blasphemy. Isang hindi maliit na kasalanan ng isang tao ay tawagin mong Diyos. Lalo na sa kontekstong ito na sila ay mga Hudyo. At kung si Jesus ay tao lamang at merong tumawag sa kanyang Diyos, ano dapat ang ginawa ni Jesus? Halimbawa, Brother Dave, may tatawag sa iyong Diyos. Ano sasabihin mo? I thank you. Ay baka gayahin natin si Pablo at si Barnabas at hinapak ang kanilang mga damit at sabihin nila doon sa mga tao, huwag niyong gawin niya, huwag kayong mag-alay sa amin. Kami mga tao lang na kagaya niyo. Pero nung sabi ni Jesus, hindi niya sinabing, Thomas, mali ka, magsisi ka, blasphemy ang sinabi mo, tao lang ako. Hindi niya sinabi yun. Sabi ni Jesus sa ito, and Jesus saith unto him, Thomas, because thou hast seen me, thou hast believed. Nanampalataya ka. Kinilala ni Jesus. In-affirm ni Jesus na si Thomas ay nanampalataya. So ang tamang pananampalataya is to believe that Jesus resurrected and to believe that Jesus is our Lord and our God. At nung hinamon ko ho ang isang Iglesia ni Cristo at tinanong ko sa kanya, ito bang sinabi ni Thomas ay kasinungalingan o katotohanan? Kung hindi lang ho siguro 4 na beses kong tinanong, paulit-ulit, lagi niyang iniiba, laging dinadala sa ibang direksyon ng usapan. At lagi kong babalik, ito ho ba ay kasinungalingan o katotohanan? Never niyang sinagot. Dahil nagdudumilat na ito ay katotohanan.
So again, these are direct address to Jesus Christ that He is God. Now, let us look at sa Biblia mga personal claims ni Jesus about His deity. Mga claims, mga salita ni Jesus na nagpapakita ng Kanyang pagiging Diyos. And again, ang magiging approach ko dito ay hindi lang basta i-dump sa inyo ang mga verses and bahala na kayo, kung hindi gusto ko makita natin how will we understand it at sa ilang paraan, paano ito sinusubukang pilipitin nung ibang paniniwala at paano natin ito dapat maunawaan at sagutin yung mga paraan ng pagpipilipit nila. So buksan natin sa John chapter 8. John chapter 8. Again, these are familiar verses. Sa iba, John chapter 8, verse number 58. John chapter 8, verse 58. At narito ang mga Hudyo, ang mga religious leader ng mga Hudyo ay nakikipagtalo sa ating Panginoong Jesucristo at pinaparatangan siya ng mga maling paratang. At ang sabi ho nila ay nasa kanya ang job. Then said the Jews, verse 52, makita lang natin yung context. Then said the Jews unto him, Now we know that thou hast the devil. Abraham is dead, and the prophets, and thou sayest, If a man keep my saying, he shall never taste of death. Art thou greater than our father Abraham, which is dead, and the prophets dead? Whom makest thou thyself? So nakita nila, nandun yung claim na ating Panginoong Jesucristo. Naunawaan nila na ang mga sinasabi ni Jesus ay hindi nagpapababa sa Kanya, kundi nagtataas sa Kanya. At kung merong isang figura sa pananampalataya ng mga Hudyo nung time na yon, na number one ay walang iba kundi si Abraham. Siya ang ama ng bansang o nasyong Israel. At kanilang naunawaan at kanilang tinatanong si Jesus, yung mga sinasabi mo, nagiging mas mataas ka kay Abraham. Mas mataas ka ba kay Abraham? At ang tugon ni Jesus sa kanila ay ito. Simulan natin sa verse number 56. Your father Abraham rejoiced to see my day, and he saw it and was glad. Ang inyong amang Abraham ay nagalak nung nakita ang aking kaarawan. Hindi to kaarawan na birthday. At nakita niya ito at siya ay nagalak. At ano ang pagkaunawa ng mga Hudyo na kausap ni Jesus? Verse 57, Then said the Jews unto him, Thou art not yet 50 years old, and hast thou seen Abraham? Nakita niyo ho? Yung pagbabaligtad nila. Sabi ni Jesus, nakita ako ni Abraham at nagalak siya. At dun sa statement ni Jesus, si Jesus ang mas mataas. Pag nakita mo ang presidente, sino mas magiging masaya? Ikaw o ang presidente? Pag nagkita kayo. Nakuha niyo? Nakita ko ang presidente at natuwa ako. Yun yung pinupunto ni Jesus, nakita ako ni Abraham at nagalak siya. Ano pinapakita doon? Mas mataas siya kay Abraham. Anong tugon ng mga Hudyo? Teka muna. Wala ka pang 50 anyos At si Abraham ay 1,000 taon nang patay. Nakita niyo yung pagbabaliktad ng mga Hudyo? At sinasabi mo, nakita mo si Abraham? Dahil sa pag-iisip ng mga Hudyo, wala nang mas mataas pa na tao sa pananampalataya ng mga Hudyo kaysa kay Abraham. Andun siya sa pinakataas. Hindi na tinatawag na Diyos si Abraham, pero sa kahalagahan, nandun siya. At sino ka bang propeta, mas mababa ka kay Abraham. Pero sa lingwahe ni Jesus, mas mataas siya kay Abraham. At sa tugon ng mga Hudyo, teka muna, wala ka pang 50 anyos at nakita mo si Abraham? Nakita niyo ho yung parang tug of war dito? At ang sabi ho ng ating Panginoong Jesus sa verse number 58, And Jesus said unto them, Verily, verily.
Ay sabihin ng verily, verily. Totoo, totoo. Hindi lang ito basta totoo, ito'y totoong totoo. Before Abraham, I say unto you, before Abraham was, I am. Anong tanong nila? Wala ka pang 50 at nakita mo si Abraham? Ang sabi ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, bago si Abraham, ako nga. Now, meron lamang tayong dalawang paraan na maaaring unawain ito. One, Jesus is claiming His pre-existence. Ano ibig sabihin ng pre-existence? Bago pa siya ipinanganak, umiiral na siya. Okay? Si Brother Paul ay nagsimula na umiral dito sa mundong ito nung ako ay pinagbuntis ng aking ina. At nagsimula akong umiyak sa mundong ito nung ako ay pinanganak noong January 25, 1986. At alam niyo, may mga relihiyon, kagaya ng Iglesia ni Cristo, nagsimula lang daw umiral si Jesus nung siya ay pinagbuntis ni Maria. At nung siya ay pinanganak. At best, si Jesus ay umiiral bilang isang plano. Alam niyo yun? Halimbawa, nangangarap kami at nagpe-pray kami at nagpaplano kami ni Sister Jonah, sana bigyan pa kami ng isang babaeng anak. So pinapangarap namin, may pangalan na kami. Nakaplano na. At pag pinagpala ng Panginoon, tinugon ng Panginoon, nagbuntis ang aking asawa, at pag lo and behold, isang magandang, cute na baby girl. Yung plano na yon, yung prayer na yon ay umiral. Okay? So ito po ang punto. Ang tingin nila kay Jesus ay plano lang. Idea lang. At naging totoo lang nung siya ay pinagbuntis at pinanganak. Walang sabi dito ho ni Jesus, bago pa si Abraham, ako nga. So malinaw ho dito na si Jesus ay umiiral na bago pa si Abraham. Wala pa si Abraham, umiiral na si Jesus. Now, gusto ko makita ho natin, isa yon. So that's one truth na makikita natin, the pre-existence of our Lord Jesus Christ. Pero bukod ho doon, kaya maganda kung pumunta ho tayo sa Exodus chapter. Lagyan ng tanda yung John chapter 8. Lagyan ng tanda yung John chapter 8. Punta tayo sa Exodus chapter 3. Exodus chapter 3. Na gusto ko maunawaan niyo ho, ano ba itong tugon ni Jesus na ito? At makikita ho natin, pag natin basahan yung Exodus chapter 3, babalik tayo sa John chapter 8 para matignan natin yung tugon ng mga tao. Ang sabi sa Exodus chapter 3, verse 13, and Moses said unto God, sino ang kausap ni Moses? Ang Diyos. Behold, when I come unto the children of Israel, and shall say unto them, the God of your fathers hath sent me unto you, and they shall say unto me, what is his name? What shall I say unto them? Pag dumating ako doon at sinabi ko, ang Diyos ng inyong mga ama at sinugo ko para iligtas kayo, at nung yun, sino siya? Anong pangalan niya? Anong sasabihin ko? Tanong ni Moses sa Panginoon. At ang sabi ng Diyos, verse 14, and God said unto Moses, I am that I am. Ako nga. And he said, thus shalt thou say unto the children of Israel, sino daw? I am hath sent me unto you. Sinong nagsugo kay Moses? I am. Balik tayo sa John chapter 8. Basahin natin ulit ito. Nanawahan natin yung flow of thought. John chapter 8, verse number 56. Your father Abraham rejoiced to see my day, and he saw it, and he saw it and was glad. Sa lingwahe ni Jesus, sino mas mataas? Siya o si Abraham? Sino mas mataas? Si Jesus. Nagalak siya na makita ako.
Sa tugon ng mga Hudyo, verse 57, Then said the Jews unto him, Thou art not yet 50 years old, and hast thou seen Abraham? Sa tugon ng mga Hudyo, sino sa taas? Si Abraham o si Jesus? Si Abraham. Nakita niyo ho? Anong tugon ni Jesus? Verse 58, Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, before Abraham was. Anong question nila? Teka muna, wala ka pang 50 anyos? Si Abraham nabuhay thousands of years ago, tapos sasabihin mo, nakita mo si Abraham? Ano sinabi natin? Nagkamali kayo ng unawa. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Pambihira, paano ko naman makikita si Abraham? Nandun lang akong pinanganak. Nakita niyo ho? Ang tugon ni Jesus. Verse 58, And Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, before Abraham was. Sino bago si Abraham? I am. At hindi magkakamali ang mga Hudyo, lalo na ang mga religious leaders na kausap dito ni Jesus, nakabisado. Isa sa mga gawain nila ay kabisaduhin ang Pentateuch, the first 5 books. At alam na alam nila ang Exodus chapter 3. Nung tinanong ni Moses, anong pangalan na sasabihin ko sa kanila? Ang sagot ng Diyos, sabihin mo, I am hath sent thee. Nung sinabi ni Jesus bago si Abraham, before Abraham was, I am. At naunawaan ng mga Hudyo ang kiniklaim ni Jesus. At ang tugon nila, verse 59, Then took they up stones to cast at him. But Jesus hid himself and went out of the temple, going through the midst of them, and so passed by. Anong ginawa nila? Kumuha sila ng mga bato para batuhin si Jesus. Bakit? Naintindihan nila ang claim ni Jesus na siya ang I am. Na siya ay umiiral na bago pa si Abraham. That's why we are saying that the 3 persons in the Trinity are co-eternal. Hindi nagsimula lang ang anak nung siya ay isinugo ng ama. No. Even before that, He is there. A separate person from the Father. So naroon ang katotohanan na siya ay umiiral na. At anong klaseng pag-iral? Ang pag-iral ng Diyos. Kine-claim ni Jesus na siya ay ang Diyos na nagsugo kay Moses. So here are the personal claims of our Lord Jesus Christ. Well, tingnan pa ho natin sa John chapter 10. John chapter 10. Kailangan kong bilisan. John chapter 10. Verse number 30. John chapter 10, verse 30. At again, kausap ni Jesus ang mga religious leaders na ayaw sumampalataya sa Kanya, hindi dahil kulang sa ebidensya, kundi ayaw lang nila. Tapos sinabi ni Jesus, ang dahilan, because they are not His sheep. Simulan natin sa verse 25. Makita ko natin sinabi ni Jesus, Jesus answered them, I told you, and ye believe not. Simulan sa verse 24, sorry. Ang sabi ng mga Hudyo ito, Then came the Jews round about him and said unto him, How long dost thou make us to doubt? If thou be the Christ, tell us plainly. Kung ikaw nga ang Kristo, kung ikaw nga ang tagapagligtas, sabihin mo sa amin ng diretsahan. Anong tugon ni Jesus? I told you, and you believe not. Karoon na kayo ng kausap na ganun? Sinabi mo na yung totoo, pero ayaw pa rin maniwala? Hindi dahil kulang sa ebidensya, kundi dahil ayaw nilang maniwala. At ang sabi ni Jesus, hindi lang basta dahil ayaw nila, kundi mayroong spiritual na katotohanan.
Sabi niya, I told you and I believe not, the works that I do in my Father's name, that they bear witness of me. But ye believe not, because ye are not of my sheep, as I had said unto you. Ayun yung sumampalataya kasi hindi ko kayo tupa. Kasi ang tupa ni Jesus, sasampalataya sa Kanya. Now, tuloy ho natin. Because you believe not, because ye are not of my sheep. Ye are not my sheep, as I said unto you. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me, and I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. My Father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. Verse 30, I and my Father are one. Ako at ang Ama ay iisa. Kung hindi man ito kasing linaw ng napakalinaw na tanghaling tapat, kailangan mong pumikit para hindi makita. Pero ang sasabihin at madalas na pang-argumento ng mga iglesia ni Cristo, well, sila'y iisa sa pag-aalaga sa tupa. Sila'y iisa sa para bang ganito, ang aming anak na si Timmy, kaming mag-asawa ay magkaisa sa pag-aalaga, pagpapalaki at disiplina sa Kanya. Pero magkaibang tao kami. Ano niyo ho? Ano niyo ba ibig sabihin? So sinasabi lang daw ni Jesus dito, siya at ang Ama ay iisa o nagkakaisa sa pag-aalaga sa tupa. Now, question number 1. Kung yun ang ibig sabihin ni Jesus, nonsense ang magiging reaksyon ng mga Hudyo. Kung ang sabi lang ni Jesus, ako at ang Ama ay magkaisa sa pag-aalaga sa tupa. Walang sabi ni Jesus, ang sabi ng salita ni Jesus, verse 31, then the Jews took up stone again to stone him. Take note of the word again. Kakabasa lang natin kanina sa John chapter 8. Gusto nilang batuhin si Jesus. At narito, gusto nila ulit batuhin si Jesus. At ang sabi ni Jesus, verse 32, Jesus answered them, many good works have I showed unto you from my Father. For which of those works do ye stone me? Ang dami akong mabuting ginawa sa ngalan ng Ama. Anong dahilan? Anin doon ang mga dahilan kaya nyo kung babatuhin? Ang tugon ng mga Hudyo ito, verse 33, the Jews answered him, saying, for a good work we stone thee not, but for blasphemy. Hindi ka namin babatuhin dahil sa mga mabuting ginawa mo. Kundi babatuhin ka namin dahil lumabas sa bibig mo ang isang bagay na kasalanan. Kalapastanganan sa Panginoon. Ano daw yun? And because that thou, being a man, makest thyself God. Naunawaan ng mga Hudyo ang sinabi ni Jesus. Nung sinabi niya, I and my Father are one. Ang pagkaunawa ng mga Hudyong kausap niya, ginagawa mong sarili mo, ikaw na tao, ay pinapakita at sinasabi mo na ikaw ay Diyos. Well, kung ganon, dapat sana sinabi ni Jesus, teka lang muna, mali ang pagkaunawa niyo. Ang ibig sabihin ko lang, magkaisa kami sa pag-aalaga sa tupa. Pero makikita niyo, pag tinuloy yung basa, hindi yun kinurek ni Jesus. Yung kanilang pagkaunawa, na kanyang sinasabi at tinidisplay o pinapakilala ang kanyang sarili bilang Diyos, ay hindi niya itinanggi. Actually, binigyan niya pa ng diin, verse 34. At marami hong naguguluhan dito at hopefully makita ho natin. At kung ito lang yung ating matalakay ngayong umaga, I hope it will be of benefit at maging mas equipped tayo at mas maging tumatag ang ating pananampalataya. Ang sabi sa verse 34, Jesus answered them, is it not written in your law, I said, ye are gods? Di ba nasusulat sa inyong kautusan? And again, kinukot ni Jesus ang isang talata ho mula sa Lumang Tipan, verse 35. If he called them gods, unto whom the word of God came,
and the scripture cannot be broken. Itong Brother Paul sinasabi ni Jesus na ito. Para mas makita ho natin, buksan natin sa Psalm 82. Okay? Psalm 82. Psalm 82. Simulan na sa verse 6. At ito yung kinukot ni Jesus. I have said, ye are gods, and all of you are children of the Most High. But ye shall die like men, and fall like one of the princes. Arise, O God, judge the earth, for thou shalt inherit all nations. So ito yung talata na kinukot ng ating Panginoong Jesucristo mula sa Psalm 82 verse 6, na kung saan ang mga tao, particularly ang mga Hudyo, na tinuturing they are the children of the Most High, and not only mga Hudyo, in context, particularly mga judges. Hindi judges sa Book of Judges, kundi mga tumatayo bilang mga hukom. Okay? So these are people in leadership. These are people na merong katungkulan na humatol. At alam mo natin, who is the final judgment or judge of all? Walang iba kung hindi ang Diyos. So the point is this, ang mga taong ito sa kanilang kalagayan o trabaho para humatol ay in a sense gods. Nakuha niyo ho? Hindi sila sinasabi ng Diyos na sila ay demigods o merong 30% Diyos, 70% tao, or 80% Diyos, 20% tao, kung hindi sila ay God, small g, na may gawain na katulad ng gagawin ng Diyos, humahatol. Yun ang punto. Now, balikan natin sa John chapter 10 verse 34. Ang sagot ni Jesus, is it not written in your law, I said, ye are gods? If he called them gods, unto whom the word of God came, and the scripture cannot be broken, verse 36, say ye of him whom the Father hath sanctified and sent into the world, thou blasphemest, because I said, I am the Son of God? Nakita niyo ito? Ang argumento ni Jesus sa ito, it's an argument from lesser to greater. Anong ibig sabihin? Itong mga Old Testament judges, mga taong nasa kalagayan at katungkulang maghukom, ay tinawag ng Diyos mismo na God, small g. Again, hindi ibig sabihin sila Diyos-Diyosan kung hindi may gawaing maghukom, yun ang punto noon. Pero tinawag pa rin sila ng Ama, ng Diyos na gods. Ang punto ni Jesus sa ito, kung itong mga taong ito ay tinawag na gods, na sila'y tumanggap lamang ng salita ng Panginoon at tinawag silang gods. Ang sabi niya sa verse 36, say ye of him, sino yung him? Pinapatungkulan niya yung kanyang sarili. Say ye of him whom the Father hath sanctified and sent into the world, thou blasphemest, because I said, I am the Son of God? Nakikita niyo ho? Itong mga taong ito, tinawag na gods at wala kayong problema. Sila ay mga taong tumanggap lamang ng salita ng Diyos. Pero narito yung sinugo mismo ng Ama. Paparatangan niyo siya na namumusong na nakalimutan ko yung Tagalog ng blasphemy na sino pwedeng tumulong sa akin na may mental block ako sa Tagalog ng blasphemy. Lapastangan. Maaari. Lumalapastangan ka sa pangalan ng Panginoon dahil sinabi kong ako ang anak ng Diyos. Para ho bang, paano magbibigay ng example ho dito? Na yung taong mas mababa, tinawag na gods, pero siya na anak ng Diyos, paparatangan mong lumalapastangan
Dahil tinawag niya ang kanyang sariling, o sinabi niyang siya ang anak ng Diyos. Again, ang punto ito, sa tugon ni Jesus, mas mataas pa rin siya. At sa tugon ni Jesus, hindi niya ikinaila yung naunawaan ng mga Hudyo, ginagawa niya ang kanyang sariling Diyos. At ang punto ito, hindi mali yung sinabi ni Jesus na siya at ang Ama ay iisa. At hindi rin mali yung pagkaunawa ng mga Hudyo na sa kanyang sinabi ay ginagawa niya ang kanyang sariling Diyos. At nung sinabi ito ni Jesus, verse 39, John 10, therefore they sought again to take Him. Gusto silang arestuhin, gusto silang patayin ang ating Panginoong Jesucristo. So, here are two instances na sa mga salita ni Jesus at naunawaan ng kanyang mga kausap na ang claim ni Jesus, siya ay hindi tao lamang, siya ay Diyos. Kailangan nating bilisan. Sa John chapter 5, verse 23, dito tayo nagsimula kanina, that all men should honor the Son even as they honor the Father. Again, hindi kaya alam ni Jesus, listen po, kung si Jesus ay tao lamang, hindi niya kaya alam na siya ay tao lamang? Tingin niyo ho. Kung siya ay tao lamang, hindi niya kaya alam? Alam niya. Kung siya ay tao lamang. Pero kung siya ay tao lamang at alam niya, bakit niya sasabihin na dapat lahat ng tao ay parangalan siya, purihin siya, sambahin siya, gaya ng kapantay ng papuri parangal sa Ama? Again, hindi ho uubra. Napakita nito na si Jesus ay karapat-dapat sa papuri at pagsamba na kapantay ng sa Ama sapagkat sila ay iisa at pantay. Sa John chapter 14, dito tayo matatapos ngayong umaga. John chapter 14, verse 8. Philip said unto him, so si Philip nagsalita at sinabi niya kay Jesus, Lord, show us the Father, and it sufficeth us. Jesus said unto him, have I been so long time with you, and yet hast thou not known me, Philip? Sabi ni Philip, Panginoon, ipakita mo sa amin ng Ama at sapat na ito sa amin. Ang sabi ni Jesus, hindi ba tayo matagal na magkasama? At hindi mo pa rin ako kilala, Philip? Ang sabi ni Jesus, he that hath seen me hath seen the Father. And how sayest then, show us the Father? Philip, yung request mo na ipakita ko sa inyo ang Ama ay invalid sapagkat ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. So, narito ang isang matinding claim. How can a mere, even a special person, well, sasabihin na, kasi di ba ang tao ay ginawa sa imahe ng Diyos? Well, guess what? Walang ibang tao sa Biblia ang nagsabing nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. And no one will dare say. At yung sinabi ni Jesus kay Philip, how sayest, bakit mo sinasabi ngayon na ipakita ko sa iyo ang Ama? Nakita mo na ako. Kung maunawaan natin sinasabi ni Jesus, ang nakakita sa Kanya ay nakakita sa Ama. Bakit? Buksan natin sa Colossians chapter 1. Colossians chapter 1, dito tayo matatapos sa Colossians. Colossians chapter 1, verse 15. Who, Jesus, is the image of the invisible God. Siya ang imahe ng hindi nakikitang Diyos. And by the way, yung katulus-katulus niyan, and the firstborn of every creature. Yung firstborn ho dyan ay hindi ibig sabihin panganay sa mga nilikha o una sa mga nilikha, kung hindi nahandoon ng kanyang kataasan over all sa mga nilikha. Hindi yan sinasabing bahagi siya ng sannilikha, kundi siya ay mataas sa lahat ng mga nilikha. At pampunto ho natin dyan ay He is the image of the invisible God. Verse 9, chapter 2 ng Colossians.
verse 9, chapter 2. For in Him dwelleth what? All the fullness of the Godhead bodily. Nakatahan sa Kanya ang kapunuan ng kadyosan. Punong-puno, hindi 30%, hindi 80%, 100%. So ang punto natin ay nung nagkatawang tao si Jesus, hindi nawala ang kanyang pagiging Diyos. Siya ay 100% Diyos pa rin. 100% tao. At dahil siya ay nagkatawang tao, siya ay nakikita. At naroon ang sinabi niya kay Philip, ang nakakita sa kanya ay nakakita sa Ama. Again, these are personal statements, personal declarations ng ating Panginoong Jesucristo na ang tanging magpifit ay ito, siya ay Diyos. Kung hindi siya Diyos at tao lamang, tunay, blasphemy, kalapastanganan, at karapat dapat lang siyang batuhin hanggang mamatay. Pero kung ito'y katotohanan, karapat dapat lamang siyang sambahin gaya ng pagsamba sa Ama. So muli mga kapatid, giging mabagal ho tayo dito. Alam ko ho, ngunit sinasadya ho natin ito para maging equipped tayo. Because there will be a time, nung mga nakaraan ay may nagsasabi sa akin na kapatiran natin na meron siyang kamag-anak na naniniwala sa relihiyong ito na si Jesus ay tao lamang. At I hope na tayo ho, again, hindi para magkaroon ng bala na ipuputok sa kanila, kundi maging equipped at maging matibay sa ating pananampalataya. Hindi ito dahil, well, lumaki ako naniniwalang si Jesus ay Diyos, so yun na yun. No. I hope hindi ganun. Kundi dahil yun kasi ang sinabi ng Biblia. At dahil nakita ko itong sinuturo ng Biblia, ito ang aking pananampalataya. Or baka mamaya, meron kayong anak. Halimbawa lang, meron kayong anak na meron palang kaklaseng iglesia ni Kristo. At ang sabi ng kaklase, si Jesus, tao lang. Di ba namatay? Namamatay ba ang Diyos? At lalapit sa iyong anak, Daddy, si Jesus ba Diyos o tao? Diyos anak. Ba't namatay? Tanungin natin kay Pastor. Hindi nyo kailangan. At ang goal ko ho is matuto tayo. At kung kinakailangan at may mga tanong sa atin tungkol sa ating pananampalataya, ay well-equipped tayo. Hindi para makipagdebate, kundi para ituro, ipakita ang katotohanan ng salita ng Diyos. At again, ang goal ho natin ay tunay nating masamba ang Panginoon. Tunay nating masamba si Kristo. At sa atin hong pagsamba mamaya ay makita ho natin na hindi tayo sumasamba sa tatlong Diyos, hindi tayo sumasamba sa Diyos na may hierarchy, hindi tayo sumasamba sa iisang Diyos na sa tatlong persona. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po. Salamat sa iyong mga katotohanan. Nawa o Diyos ay ang mga talatang ito ay patuloy naming pagbulay-bulayan, patuloy naming pag-aralan, at muli, Panginoon, nahandoon ang paghahangad sa iyong katotohanan. Salamat po, Panginoon, at ikaw po nawa ang patuloy na gumabay sa amin, maging sa aming mga kapatiran, nandun ang karamdaman. Lord, inaalala namin sa iyo si Sister Hope, mahabag ka po sa kanya, tulungan mo siya, and with all her discomforts na nararamdaman, ikaw po nawa ang patuloy na magbigay sa kanya ng lakas at kagalingan. We also pray para po sa aming anak na si Timmy, ikaw po nawa ang magbigay ng mabilis na recovery. Ganyan po kay Brother Dave, ingatan mo po siya. Ganyan po, Panginoon, ang aming pong iba pang mga kapatiran na may mga iba't ibang mga problema, o Diyos, ikaw po nawa ang patuloy na humawak. Nawa, Panginoon, tunay sa aming pong pagsamba maya-maya ay maibigay namin sa iyong katampatang papuri. Karapat dapat sa iyo na aming Diyos na sinasamba. Lahat ng ito'y dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Break time po tayo. After 10 minutes ay magre-resume ho ang ating gawain. Meron hong biskwit at kape. Pwedeng kumain, bawal lang mag-take home. Okay? So, nawa ay break time ho tayo at mag-fellowship po tayo. God bless po.